At ngayon po ay, anong buwan na po ngayon? Agosto, amen. Next week, next month, September na. Napakabilis po ng panahon. Amen. Ngayon po ay meron tayong bagong series. Tinatawag natin na The Resistance. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, resistance. Ayan, yan po yung pag-uusapan. Ang ibig sabihin ng resistance sa Tagalog yan, paglaban, pagtutol, pagtanggi, o pagtatanggol. Amen. Yan po yung ibig sabihin yan. Sige, nanalangin muna tayo bago tayo tumuloy. Purihin kayo Diyos. Lord, marami pong salamat. Please, Lord, anoint the message, Panginoon. Bless the message, Lord. Touch the heart, Lord, ng bawat isa na iyong mga anak na narito. Ganyan din, Lord, yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan, Panginoon. Lord, ipuin mo, Lord, yung kanilang puso, Panginoon. Ibukas nila, Panginoon, i-empty nila, Lord, para, Lord, ito'y maging lalagyan, Panginoon, mapunan, Panginoon, na yung mga salita na mapapakinggan nila, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ikaw nawa, Lord, yung patuloy na mangusap at magayag sa akin, banal na Espiritu, tulungan mo ako, Diyos. Tulungan mo, Panginoon, na yung mensahe, Lord, na nais na maiparating ng Ama, ng Diyos Ama, Panginoon, ay yun yung masambit ng aking mga labi, Panginoon. Tulungan mo, Lord, na ang bawat salitang to, Lord, mayroong impact sa buhay ng bawat naririto, Panginoon. Hindi ito, Lord, katitisuran, Panginoon. Hindi ito, Lord, magpapasakit ng kanilang damdamin. Bagkus magbibigay, Lord, ng pag-unawa, pagtuto, Panginoon, sa mga salita mong ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tuloy na po natin. Amen. Tignan natin, ano ba yung definition ng resistance? Sabi diyan, ayan, sige, next po. Sabi yan, the act of fighting against something that is attacking you or refusing to accept something. Sa Tagalog po, ito raw po ay isang pagkilos o gawa ng pakikipaglaban sa isang bagay na umaatake sa iyo. Pag sinabi pa lang resistance, merong isang bagay na umaatake sa atin. Diba? Yun po yung lalabanan o pagtanggi na tanggapin yung isang bagay. Diba? Yan po yung pag-uusapan natin. Ano ba yung ano ba yung laban na yan na kakaharapin natin? Sino ba yung lalabanan natin? Ano ba yung lalabanan natin? Makikipag-away ba tayo? O makikipag-argumento ba tayo? Diba? Yun yung magandang ating isipin. Ano ba yung pag-uusapan namin ngayong buwan ng Agosto? Amen. Basahin natin yung talata para makita natin. Ang sabi ng Romans 12:2, Roma 12:2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan niyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa niyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Sa palagay niyo, ano yung nais na ano po yung rito, yung bagay na umaatake sa atin na dapat natin labanan sa talatang ito? Ba? Dito makikita natin, ang sabi sa una, di ba, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Merong word na huwag. Di ba? Meron siyang salita sa una na huwag. Ibig sabihin, pag sabihin huwag, ibig sabihin, hindi dapat gagawin. Kaya sa mga tuwid, ito po yung bagay na lalabanin natin na yung makikiayon tayo sa mundong ito. O yung pagnanasa ng mundong ito, ito yung lalabanan natin. Kasi kinakailangan labanan natin yan. Ito, mamaya makikita natin, bakit natin kinakailangan bakit dito sa mundong ito, bakit kinakailangan natin labanan yung mga yan? Bakit natin hindi tanggapin bakit natin tanggihan yung mga bagay na yan? Diba? Yan po yung pag-uusapan natin. Next, sabi pa rito, sa unang Pedro rin, bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa nyo nung una, nung kayo'y wala pang tunay ng pagkaunawa. Nung wala pa kayo rito sa church, nung hindi nyo pa tinanggap si Christ, sabi nga po dyan, sabi niya, bilang mga sunuring, huwag kayong umayon doon sa masamang pagnanasa na ginagawa nyo nung una. Amen, yung ginagawa nyo, sana hindi nyo na ginagawa ngayon, yung ginagawa nyo nung una. Nung hindi pa kayo dumadalo rito, yung hindi nyo pa tinatanggap si Christ, sana hindi nyo po ginagawa yung mga bagay na yon. Amen. Kaya yun po yung natin, yun yung po yung titignan natin. Next slide. Ang sabi dyan, why do we resist the desire to conform to this world? Bakit po ba natin kinakailangan labanan yung mga pagnanasa na makiayon tayo sa mundong ito? Ano pa meron dito sa mundo? Bakit ba ginabanggit ng Diyos lagi yung bagay na yan? Bakit ayaw niya na makiayon tayo? Bakit natin kinakailangan labanan yung una yan? Una, nakalagay dyan,
We are not of the world. Amen? Ibig sabihin, basahin natin yung talata. Next slide. Sabi dyan para malinaw na natin. Ang sabi ng John 17:16, kung 1:17-16, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Ang nagsasalita po rito si Jesucristo. Bakit binabanggit itong talatang to? Yan po ay sa panahong yan, nananalangin si Jesus Christ. Pag binasa nyo yung John 17, nananalangin si Jesus Christ, ipinapanalangin nyo yung kanyang mga alagad. Kasi yung mga alagad, aalis na kasi si Christ. Pupunta na sa langit. Ang problema ngayon, maiiwan yung mga alagad. Diba? Kaya ang sabi niya, tinuturo niya yung kanyang mga alagad at tayo rin, ng mga anak ko, sabi niya, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. So makatuwid, kaya pala gusto ng Diyos na huwag tayong umayon o labanan natin yung mga pagnanasa ng sanlibutan ng mundo kasi hindi tayo taga rito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka taga rito. Yung mundo binabanggit ko, hindi yung base ko. Ang sabi nga, nag-stop over lang tayo rito. Sino na yung ng ibang bansa rito? Sino yung nakapunta sa ibang bansa? Wala pa? Sa Japan, hindi pa kayo nakapunta sa Japan? Japan Nueva Ecija. Di ba? Doon sa mga ibang minsan ng ibang bansa, merong mga stopover. Katulad ng aking anak na si AJ, nung siya po ay pinadala ng company nila sa United Kingdom, hindi po diretsyo kagad sa United Kingdom. Ginawa po na nun, nag-stop over muna sa Dubai. Di ba? Ihinto lang muna ron. At pagkatapos nun, dediretso na ng Dubai. Ganon din po yun tayo, sabi ko nga, hindi tayo taga-sanlibutan, nag-stop over lang tayo rito. Pansamantala lang tayo rito. Hindi ito yung talagang tunay na destinasyon natin. Naintindihan niyo po? Hindi tayo dito sa mundong ito. Hindi ko tinuturo yung base ko Itong mundong ito, pag sinabing mundo, di ba? Lahat yun. Lahat ng lahi. Lahat ng parte ng mundo, sabi niyan, hindi po. Nag-i-stop over lang tayo rito. Kuminto lang tayo rito. Ibig sabihin, kung hanggang saan yung buhay mo sa mundong ito, yun yung pinaka-stop over mo rito. Ang tunay na destinasyon natin sa langit. Hindi dito. Hindi dito sa lupa. Kaya yung ginagawa natin dito, dito tayo sa mundo, kaya sabi niya, huwag kang umayon sa mundo sa mundong ito, yung mga bagay na nandito. Dahil hindi ka naman taga rito. Pag sumunod ka rito, hindi ka makakarating doon sa destinasyon mo. Hindi tayo makakarating. Dahil si Kristo mayroong ipine-prepare na tahanan sa atin. John 14:1-3. Mayroong magandang tahanan, hindi ka makakarating doon. Di ba kaya yung number 1, tandaan mo, hindi po tayo rito, taga rito sa mundong ito. Pangalawa, sabi sa 17, sabi niya sa ating Diyos Ama, sabi niya, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. Sabi diyan, we are set apart for God. Inihiwalay tayo ng Diyos. Kaya hindi ka pa nagtataka, bakit yung kaibigan mo, yung kaklase mo, katrabaho mo, kakilala mo, kapitbahay mo, kabarangay mo, kasamahan mo sa organisasyon, hindi ka ba nagtataka bakit iba yung ginagawa niya sa ginagawa mo? Diba? Minsan pag merong mga okasyon, pag merong mga piyestahan, o parang pag merong mga Christmas, New Year, di ba? Ikaw pumupunta ka sa church, sila nakita mo, nagiinuman, nagsasayahan. Di ba? Bakit? Ibinukod ka ng Diyos Kasi nga hindi ka taga rito. Magiging ka lang rito, di ba? Pansamantala ka lang dito sa mundong ito, hindi ito yung tunas mong destinasyon. Kaya wag mong gagawin yung mga bagay na nandito sa mundo. Kaya binanggit yan ni Christ doon sa kanyang ama, doon sa Diyos Ama, sabi niya, ibukod mo yung aking yung mga alagad ko, ibukod mo yan. Kaya po tayo dito sa mundong ito, nakabukod tayo. Kaya nakikita nyo, iba yung ginagawa natin sa iba. Meron tayo sinasabi ng mga unbelievers, believers, o unchurched, na, di ba? Yung hindi pa lubusang tinatanggap si Kristo. Tignan nyo, iba yung gawa nila sa gawa nyo. Baka hindi ba kayo nagtataka, bakit ganun yung ginagawa niya? Bakit ako hindi ko ginagawa yon? Bakit kinakailangan hindi ko gawin yung ginagawa niya? Kasi hindi ka nga taga rito Diba? Isinet apart ka ng Diyos
Amen. Kaya dito makikita natin, yun yung po yung dalawang bagay na ipinapakita natin bakit kinakailangan natin labanan yung gawa ng mundo. Yun po yung dahilan. Una, sabi natin, hindi tayo taga rito, nag-stop over lang tayo rito. Pangalawa, ibinukod na tayo ng Diyos. Kahit nandito ka sa mundong ito, kahit ba kasama natin yung mga tao sa sanlibutan, pero sinet apart tayo ng Diyos, binukod tayo ng Diyos. Amen? At magaganda, sasamahan tayo sa Diyos sa lahat ng laban natin. Kaya nga tayo nandito eh. Pero kung wala ka rito, hindi mo mahihirapan mong labanan yung mga gawa ng sanlibutan. Mahihirapan kang laban. Mamaya, iisa-isahin po natin yan. Amen? Next. Yan. Ito po yung mga pag-uusapan natin sa sunod-sunod na buwan ng Agosto. Amen? Ito po yung mga dapat na paano natin lalabanan yung mga pagnanasa ng laman. Yung una, do not love the world. Yan, ngayon pong araw, yan po yung pag-uusapan natin. Medyo nagkamali lang po ako ng type. Yung pangalawang week, you are God's ambassador. Pangatlo, you are chosen. And pang-apat, imitate Christ. Yung pong apat na yan, yung pag-uusapan natin sa buong buwan ng Agosto. At makikita po natin na yan po yung mga dapat natin gawin para malabanan natin yung mga pagnanasa ng mundo. Amen? Next slide. Yan. Ito po yung pag-uusapan natin, do not love the world. Amen. Pag sinabi kong world, mundo, sanlibutan, parehas lang po yan. Diba? Pag sinabing mundo, lahat nandito ng mga bagay nito, tayo, mundo rin tayo. Diba? Ano rin tayo? Sanlibutan din tayo. Tayong mga tao. Lahat ng mga bagay nandito. Sabi niya, wag daw nating mahalin yung mga bagay at yung mundo. Amen. Yun po yung pag-uusapan natin. Basahin po natin yung ating talata. Ang sabi po ng unang Juan 2:15-17, huwag yung ibigin ang sanlibutan o mga bagay ng sanlibutan. Yan, nakita nyo, binabanggit ulit yan, ha? Ang mga umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, lust of the flesh, ang pagnanasa ng mga mata, lust of the eye, at ang pagmamalaki ng buhay, pride of life, ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen? Pangatlo, last slide, next. Ang sabi dyan sa 17, mawawala ang sanlibutan ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Purihin ang salita ng ating Panginoon. Amen. Diyan po sa mga talatang yan, diyan po natin kukunin yung mga bakit ba gusto ng Diyos na wag nating mahalin yung mga bagay dito sa sanlibutan. Alam niyo po, marami pa rin Christian na patuloy pa rin yung mahal yung mga bagay, yung pamantayan at pamamaraan sa mundong ito. Diba? Marami pa rin po kasi nagke-claim ng Christian, pero tignan mo naman yung klase ng pamumuhay na kanilang ginagawa. Kine-claim sila na Christian, pero tignan mo naman yung ginagawa nila, iniibig nila yung sanlibutan. Diba? Sa nakakita ng gano'n, diba? Kaya maraming Christian tumatalikod sa kanilang pananampalataya. Walang pagbabago sa buhay o walang nagbabago sa buhay. Kaya yan po yung anay natin na dahil kasi makita natin talaga kahit tayo mga Christian, napakahirap po talaga. Kasi nakita nyo, yung mga kapitbahay natin, alam natin yung mga ginagawang hindi magaganda. Biro mo, kapitbahay mo, minsan kaibigan mo yan, minsan kaklase mo yan, minsan kamag-anak mo pa. Diba? Ang hirap pagkasakasama mo lagi yun. Kaya dapat lalabanan natin, hindi sila. Yung ginagawa nila ang lalabanan natin, hindi yung mga kakilala natin at mga kaibigan natin. Kung ano yung ginagawa nila, yun yung lalabanan natin, hindi yung tao na gumagawa ng masama ang lalabanan natin. Amen? Naiintindihan po ba natin? Yun po yung gagawin natin. Amen? Kaya yung pag-uusapan natin ngayon, next slide. Yan. Why does God not want us to love the things of the world and the world? Bakit daw po ayaw ng Diyos na mahalin natin yung mga bagay sa mundo at itong mismong mundo? Yan yung pag-uusapan. Bakit ba? Diba? Yun yung pinakamalaking tanong, bakit ba ayaw ng Diyos na mahalin natin? Kasi yan po yung bagay na magpapakita natin na hindi natin mamahalin itong mundo. Ibig sabihin, malalabanan natin yung pagnanasa ng mga ginagawa natin sa mundong ito. Amen. Handa na po ba kayo? Amen. Number 1. Because, diba? Kanina, tanong natin, why? Kaya sasagutin natin, number 1, because this is the way you show your love to God. Amen. Mahal niyo po ba ang Diyos?
Mahal niyo po ba ang Diyos? Amen. Kaya makita natin, kapag tayo po, amen, hindi natin minamahal yung sanlibutan at yung mga bagay sa sanlibutan, minamahal natin ng Diyos. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Nagsasalita ang Diyos. Sabi niya, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ano ibig sabihin? Kapag iniibig mo ang sanlibutan, yung ginagawa ng iyong mga kapitbahay, ginagaya mo rin, ginagawa mo rin, hindi mo iniibig ang Diyos. Kaya nga para mapakita mo na mahal mo ang Diyos, huwag mong gawin lahat ng mga bagay na yan. Bakit? Una, di ba sinabi natin kanina, ibinukod ka na ng Diyos at hindi ka taga rito. Kaya hindi mo dapat gawin yan. Meron kang dapat gawin at merong ipinapagawa ang Diyos sa atin, kaya tayo narito. Amen? Kaya po yan, yung una, 1 John 2:15, because this is the way you show your love to God. Amen. Paano natin maipapakita yung pagmamahal natin sa Diyos? Number 1, God is your priority in life. Ipakita natin na una ang Diyos sa atin. Paano natin mapapakita na una ang Diyos sa atin? Next slide. God-fearing. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Amen? Paano natin makikita na i-priority ng Diyos? Magkaroon tayo ng takot sa Diyos. Minsan kasi ang tao maka-Diyos pero walang takot sa Diyos. Amen? Naintindihan niyo po ba yan? Yung ikaw ay nananalangin, di ba? Maraming tao na maka-Diyos. Lalo na darating ang eleksyon. Pagdating na sabihin na sila ay maka-Diyos, di ba? Pag sinabi maka-Diyos, di ba? Nagdadasal ka, nananalangin ka, pero bakit nagnanakaw ka? Di ba? Meron gano'n eh. Di ba? Bakit nagsisinungaling ka pero maka-Diyos, ha? Umaatin ka, nagsisimba ka. Di ba? Umaatin ka ng mga prayer meeting, umaatin ka ng mga gawain. Pero bakit nagsisinungaling ka? Paano mo, ibig sabihin, maka-Diyos ka lang pero wala kang takot sa Diyos. Amen? Naintindihan niyo po? Kung tayo po talaga priority natin Diyos, magkakaroon tayo ng takot sa Kanya. Hindi ka lang maka-Diyos. Ginagawa mo pa yung gusto ng Diyos. Di ba? Nananalangin ka eh. Umahatin ka ng gawain, di ba? Nagsisimba ka. Biro mo, nagsisimba ka. Di ba? Pumunta ka sa simbahan, galing ka sa simbahan. Paglabas ng simbahan, magiinuman kayo. Maka-Diyos yun, pero paglabas ng simbahan, magiinuman. O kaya pupunta sa sugalan. Maka-Diyos yun, ha? Kaya iba yung maka-Diyos at meron takot sa Diyos. Dapat God-fearing tayo kung talagang priority mo ang Diyos sa buhay mo. Alam mong hindi dapat gawin, alam mong gawa ng silibutan yun, huwag mong gagawin yun. Ba't pumupunta ka pa sa simbahan, nagpe-pray ka pa? Tumatawag ka pa sa Diyos, tapos yung ayaw ng Diyos, gagawin mo naman. Hindi ka natatakot sa Diyos. Ibig sabihin, hindi mo priority ang Diyos. Hindi mo makikita na minamahal mo ang Diyos, sinasabi mong mahal mo ang Diyos, pero wala ka namang takot sa Diyos. Diba? Halimbawa, sino yung mga nagtatrabaho rito? Amen? Yan. Yung mga nagtatrabaho, sige, huwag po kayo matakot. Hindi ko tatanong kung magkano yung sahod nyo. Amen? Di ba tignan nyo po sa mga nagtatrabaho, no? Di ba tayo po mga nagtatrabaho, ay tayo, paano natin maipapakita yung God-fearing sa ating mga trabaho? Sa inyo pong pagtatrabaho, dapat i-priority natin ang Diyos. Dapat ang magbe-benepisyo, hindi ikaw, kundi ang Diyos. Diba kasi, merong mga nagtatrabaho, diba, nakita natin, pero nakita natin, nandadaya doon sa trabaho. Nandadaya sa oras. O kaya minsan nangungupit. O minsan nagnanakaw ng mga gamit sa trabaho. Hello? Diba, meron mga nagtatrabaho, ganun eh. Walang takot sa Diyos. Diba? Sino ang nagbe-benepisyo? Ikaw, hindi ang Diyos. Hindi naluluwalhati ang Diyos. Diba? Dapat, kapag nagtatrabaho tayo, salt and light ka doon sa trabaho. Hindi lang para doon sa pera, kumita ka. Para maging ano ka ron, maging salt and light ka ron. Amen? Kaya nga minsan, di ba? Tignan nyo kapag kayo po ay niluluwalhati ng Diyos. Di ba nga pa, sabi nga, no, na kinuwento nga po na meron daw po isa na magre-resign na sa trabaho. Mabuting tao, di ba? Kapag mabuting tao raw, kapag salt and light yung magre-resign, sasabihin daw ng boss, nako, magdidilim na yung magdidilim na yung aming kumpanya. Bakit?
mawawala na kasi yung ilaw. Ikaw kasi yung nagbibigay ilaw sa amin eh. Ibig sabihin, mabuting tao. Alam mo, pero pag masamang tao daw yung magre-resign, sir, magre-resign na po kami. Hallelujah! Di ba? Maraming salamat, gano'n. Dapat hindi gano'n. Kaya minsan, di ba, pag magre-resign daw, meron lang pag magre-resign yung mga tao, magre-resign na po ako, boss. Sabi niya, bakit? Naku, sayang naman. Ang galing-galing mo po naman. Bakit magre-resign ka? Pero alam mo, pag hindi solo, pag magre-resign, sir, magre-resign na po ako. Bakit ngayon lang? Di ba? Ganun sasabihin sa'yo ng boss. Bakit ngayon lang? Ang tagal lang hinihintay eh. Kasi bakit? You are not salt and light. Hindi naluluwalhati ang Diyos. No, hindi ka God-fearing. Amen? Kaya makikita natin yung mga ganung bagay. Dapat, priority na Diyos. Dapat God-fearing tayo. Sa mga estudyante, ganun din. Yung mga estudyante, nagpe-pray pa, Lord, tulungan mo na makapasa ako pagdating sa exam, nangongopya rin. Uy, abot mo na sa akin, ano ba? Diba? Saan yung sagot kayo? Diba? Grabe. Pero nagpe-pray, maka-Diyos pero not God-fearing. Hindi bali ng zero, basta't hindi nangopya. Amen? Amen, mga estudyante? Amen. Ang hirap, high honor ka pa naman. Pero nag-high honor ka pala sa dami mo na nakopya. Alam nyo, sasuffer kayo pagdating nyo ng college at pag nagtatrabaho na kayo. Kaya dapat kung ano yung binigay na karunungan sa inyo ng Diyos, gamitin nyo yan. Huwag kayong mangungopya, ba? Uma-attend ka pa ng cell group, nagpe-pray ka pa, tapos pagdating sa school, nangungopya ka pala. Hindi ka magandang, di ba? Hindi ka magandang halimbawa. Sabihin mo sa katabi mong estudyante, baka ikaw yun, ha? Amen. Sabihin mo, magbago ka na. Magbago ka na. Amen? Mukhang talagang ginagawa ng mga estudyante, no? Maingay talagang ginagawa talaga. Amen. Sana po paglabas dito, hindi niya nagagawin. Diba? Hindi bali nang hindi ka high honor. Diba? Ang mahalaga, tapat ka doon sa iyong pag-aaral. High honor ka nga, puro ka namang kopya, puro ka kodigo. Wala rin. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi hindi naman naluluwalhati ang Diyos dyan eh. Ikaw lang yung sumisikat dyan eh. Man, ikaw lang yung sumisikat dyan dahil di ba, ipopost pa natin sa Facebook, di ba, with high honor. Punong-puno na nga ako ng congratulations doon sa Facebook eh. Hindi ko naman sinasabi yung mga high honor na gano'n, Hindi ko sinasabi na high honor, nangopya kayo, Pero kung kayo yon, bato-bato sa langit, tawaan ayag, magbago na po sana. Amen? Di ba? Nagsawa na ako sa kaka-congratulate doon sa mga with high honor na yan. Sumakit na yung kalalike ko ganyan. At ka-GGIF ko, congratulations, yung may lobo, tsaka congrats. Di ba? Ang daming with high honor eh. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. Hindi lang po God-fearing. Pangalawa, God is the only one, not number one. Ang Diyos, ang nag-iisa, hindi siya yung una. Amen. Ano yan? Medyo nakakalito yun, Di ba? Kasi pag number one, pwedeng may number two, pwedeng may number three. Di ba? Pero kapag siya ang Diyos, ang only one, di ba? Siya lang. Di ba? Siya lang yung priority mo sa buhay. Amen. Ang sabi nga ni Pablo, next, ang sabi ni Paul sa Philippians, sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Ang ganda kapag ganyan na ba? Kasi kapag ang Diyos ang yung only one sa buhay mo, sasabihin mo rin yung mga pananalang tonto. Di ba? Sapagkat sa akin ang buhay ay para kay Kristo. Di ba yung buhay mo talagang inaalay mo, yung naluluwalhati ang Diyos sa lahat ng ginagawa mo. Pastor, ibig sabihin ba niyan sa church na ako titira? Hindi. Ang ibig sabihin niyan, nasa school ka. Dapat naluluwalhati ang Diyos pag nasa school. Nasa trabaho ka. Dapat ang Diyos naluluwalhati ron. Nakikita yung pagiging Kristiyano mo. Nandun ka sa may lugar sa barangay nyo. Dapat naluluwalhati ang Diyos doon sa mga kapitbahay nyo. Nandun ka doon sa mga kamag-anak mo. Dapat naluluwalhati ang Diyos sa buhay ron.
Yun yung ibig sabihin na ang buhay ay para kay Kristo. Hindi ko ang sabi rito, titignan niyo po rito doon sa pangalawa, sabi diyan, at ang kamatayan ay pakinabang. Kapag tayo ay naluluwalhati ang Diyos sa buhay natin, kapag tayo ay namatay, pakinabang. Ibig sabihin pala, kapag, di ba? Kapag namatay ka, hindi para kay Kristo, hindi pakinabang. Amen? Kaya nga sabi ni Paul, basahin po natin yung talata, 1:23, may pagtatalo sa loob ko, nais ko nang pumanaw sa mundong ito, upang makapiling si Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Diba? Gusto ni Pablo, talagang na siya, makapiling niya na si Kristo eh. Kasi yun yung the best eh. Kasi alam niya, yung paglilingkod niya sa Panginoon, pakinabang yun. Kung sakaling mamamatay siya, pakinabang. Kayo po ba gusto niyo nang makapiling si Kristo? Ayaw niyo ba? Ayaw niyo pang makapiling si Kristo? Prince, ayaw mo ba? Ikaw kinakausap ko, Prince. Kilala kita. Ayaw. Ayaw pa ni Prince. Ikaw ba yun? Sino ba si Prince yan? Ayaw ba? Ikaw si? Si Resnel. Magkaiba pala. Pero magkapatid kaya? Hindi. Pamangkin mo. Okay. Sige. Yan po yung natin. Yung pangalawa natin, ang Diyos yung number 1 sa buhay natin. Next. Ayan. Showing love for God. Pangalawa, God is priority in life. Pangalawa, living God's greatest commandment. Ano ba yung God's greatest commandment? Amen? Sino po nakakakabisado niyan? God's greatest commandment. Bibigyan ko ng masigabong palakpakan. Amen? Okay, basahin na po natin. Amen? Ang sabi po ng Mateo, sumugot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Amen. Kung talagang mahal po natin ang Diyos, pinapakita natin, iibigin natin ang Diyos ng buo. Amen, buo. Diba? Buong pag-iisip, buong kaluluwa, at buong puso. Yung iba kasi sa atin, kalahati lang yung ibinibigay sa ating Panginoon. Diba? Hindi niya buo na binibigay yung pagmamahal niya sa Panginoon eh. Dapat buo natin binibigay. Pag sinabi natin buo, mahal, kasi ang nangyayari kasi, may bahagi sa atin na gusto natin maging Christian o maging born again, pero may bahagi rin sa buhay natin na gusto natin yung makabundong buhay. Yung para bang gusto mo na umaatin ka rin ng Christian, pero pwede rin akong magbisyo-bisyo, okay lang yan. Ganun yung gusto natin. Hindi buo yun. Kalahati lang. Diba? Ang sipag mo, umaatin ka lahat ng gawain, talagang gusto mo kasi gusto mong mahalin ng Diyos eh. Ang problema, gusto mo rin yung buhay sa labas, yung mga makasanlibutan. Kaya magsabi natin, hindi mo buong minamahal ang Panginoon. Diba? Kaya sabi rin po rito, at hindi lamang ngayon, sabi nga po rito, mahal natin ang Diyos, ngunit mahal din natin yung pera. Diba? Yun yung nagiging problema. Masama ba yung pera? Masama ang pera? Hindi masama ang pera. Diba? Pero ang problema, minamahal natin ito. Diba? Yun ang nagiging problema natin. Kaya dito, sabi nga po natin dito, mahal natin ang Diyos, ngunit mahal din natin yung ating sarili, at yung ating mga damdamin. Kaya dito makikita natin, pag sinabi mong ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip, ibig sabihin buo na ibibigay mo yung paglilingkod mo sa Diyos. Hindi ka makikiayon sa takbo ng mundong ito. Yun po yung ibig sabihin ng buo. Hindi kaya nga sabi ng Panginoon, paulit-ulit yan, di ba? Huwag tayo umayon sa takbo ng mundong ito. Huwag natin ibigin ng sanlagbutan. Yun yung papakita natin ng buo nating pagmamahal sa Panginoon. At doon makikita natin yung buong puso mong mahal ay pinapakita ang ating Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Okay, number 2 na tayo. Pangalawa, bakit po ayaw ng Diyos na mahalin natin yung mga bagay sa sanlibutan at yung sanlibutan? Because the things that are in the world are not from God. Yung mga bagay na nandito daw sa mundo, hindi yan sa Diyos. Basahin natin yung talata. Ang sabi diyan, ang lahat, binanggit lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang lust of the flesh,
ang pagnanasa ng mata, lust of the eye, at ang pagmamalaki sa buhay, pride of life, ito ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Yung pala yung dahilan bakit ayaw niya nating mahalin kasi lahat ng mga yan, yung nasa sanlibutan at mga bagay sa sanlibutan, hindi raw sa Diyos yan. Amen, hindi daw sa Diyos yan. Ngayon, iisa-isahin natin. Sige, next slide. Ayan. Next, kuya. Yan, sabi, lust of the flesh, lust of the eye, pride of life. Ano ba yung ibig sabihin ng lust of the flesh? Amen. Sunod, kuya ate. Si ate ba nandun? Ayan. Yung lust of the flesh, ito po yung definition. Sinful lust is an overpowering desire for that which God has forbidden. Sa Tagalog po, sabi po rito, ito yung makasalanang pagnanasa ay isang makapangyarihang pagnanasa na ipinagbabawal ng Diyos. Kasi merong mga pagnanasa na ipinagbabawal ng Diyos. At isa nga po dyan ay yung lust of the flesh. Mamaya iisa-isa sa maiintindihan po natin. Next, sabi pa dyan, the lust of the flesh is speak of any wicked desire stirred by our physical or emotional need, particularly the desire for pleasure. Sa Tagalog, sabi rito, ang pita daw ng laman ay nagsasalita ng anumang masasamang pagnanasa na pinukaw ang ating physical o emosyonal na mga pangangailangan, lalo na ang pagnanais para sa kasiyahan. Sabi, ibig sabihin daw po nito, yung lust of the flesh, ito po yung masamang pagnanasa na pinupukaw nitong ating physical. Ito, meron po ba kayong laman? May laman ba kayo? Ano, buto na lang ba yung katabi mo? May mga laman pa yan. Amen? May mga laman pa yan. Ako, di ba? Meron laman pa tayo. Sabi dyan, ito raw yung mga yung binibigay raw ng magnanasa natin dito na bigyang kasiyahan ito. Di ba? Yun daw yung lust of the flesh. Di ba? Kasi alam nyo po yung sabi na ito, tayo kasi mga nilikha, tayo pong lahat na nilikha ng Diyos. Sabi nga po rito, tayo lahat may nilikhang laman. Pero itong mga nilikhang laman na ito, sabi nga nito, yung mga bagay nito, meron pong kailangan to para mabuhay. Ano po para mabuhay ito? Kinakailangan ng pagkain. Kinakailangan natin ng ng bahay. Kinakailangan natin ng tirahan. Tinatarahan natin mga damit para mabuhay tayo. Masama ba na magkaroon ka niyan? Hindi. Hindi tama. Hindi masama yung mga bagay na magkaroon ka yan. Di ba? Yung mga bagay na hindi yan masama na magkaroon tayo ng mga bagay na yan. Pero ang nagiging problema, sabi rito, nilikha tayo ng Diyos na may mga hangarin sa mga bagay nito. Ang nangyayari, next slide, ito ngayon kasi ang tao, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumilis ng landas at nagpapakasama, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang problema, hindi tayo nakaluluwalhati sa Diyos. Hinahangad natin na magkaroon tayo ng pagkain, hinahangad natin magkaroon tayo ng damit, hinahangad natin magkaroon tayo ng magandang cellphone, magkaroon tayo ng sasakyan. Hindi masama yung mga bagay na yan. Diba? Lalo na pagkain. Masama bang kumain? Hindi, masarap nga kumain eh. Pero kailan nagiging lust of the flesh yung bagay na yan? Diba? Kailan nagiging lust of the flesh? Halimbawa, gusto mong kumain o gusto mong magkaroon ng magandang damit, nagtatrabaho ka. Gusto mo kasi nakita mo maganda yung bibili mong damit. Kulang yung ang gagawin mo ngayon, mangungupit ka sa kumpanya. Tama? Mangungupit ka sa kumpanya. O magkukuk ka. Magbabriber ka, magsusuhol ka. Ano mangyayari ngayon? Naging masama na ngayon. Hindi masama na kumain ka, hindi masama na magkaroon ka ng damit, pero yung pamamaraan mo, yung pagnanasa mo na magkaroon yan, na gumawa ka na ng labag sa salita ng ating Panginoon, nagiging lust of the flesh na siya. Nagiging masama na siya. Hindi masama yung magnasa ka na makakain ka, na magkaroon ka ng bahay, ng damit, ng mga cellphone, ng mga bagay na meron tayo, sapatos. Pero yung pagnanasa mo yan, nagagawin mo yan para magkaroon ka, nalalabag sa salita ng Diyos, yun tayo nagiging mali. Di ba? Yung mga kalayahan, yung kalayawan, gusto natin. Katulad natin, yung mga kabataan, halimbawa, gusto mo may bibili yung mga kabataan, gusto mo, meron kang bibiling, halimbawa, gusto mong bumili ng sapatos. Kulang naman ba? Hindi ka mabigyan ng nanay mo.
Diba, kulang yung perang naiipon mo. Ano gagawin mo para mabili? Diba? Titignan mo kung saan nilalagay ni tata yung pitaka. Diba? Kaya ang gagawin natin, mangungupit ka kay nanay o kay tatay. Ngayon, yung pagnanasa mo magkaroon ng sapatos, naging lust of the flesh na. Nilabag mo na yung salita ng Diyos, nagnakaw ka na. Amen? Ganun po. Kaya, yun yung sinasabi natin, huwag natin mahalin yung mga ganung bagay. Yung mga ginagawa natin na ganung bagay. Di ba? Kaya tignan po natin, di ba? Tignan natin yung mga, nakalam naman natin, na kapag tayo po ay, di ba? Kapag nakita natin yung mga tao na, bisa na gusto natin na umasenso yung buhay, di ba nakikita natin, hindi naman masama yan eh. Ang problema, yung pag-asenso ng buhay, galing doon sa masama. Nagiging lust of the flesh na yun eh. O kaya, yung pag gusto mo gusto mo na yumaman, gusto mo na magkaroon ng maraming damit, masarap na pagkain, puro ka na lang doon sa trabaho, hindi ka na nagbibigay ng panahon para sa Diyos. Nagiging lust of the flesh na. Amen? Nagiging masama na yung hangarin mo. Nagiging masama na yung pagnanasa mo. Yun yung sabi ng Diyos, huwag mong mahalin yun. Di ba? Kaya nga makita natin, tinatanong natin, masama ba ang pera? Money is evil or good? Masama ba ang pera? Yung mga nanay at tatay, hindi. Yung mga kabataan, masama yung pera? Hindi. Hindi masama ang pera. Nagiging masama ang pera kapag nagpapaalipin ka sa pera. Tandaan po natin yan. Hindi masama ang pera. Di ba? Hindi masama ang pera. Nagiging masama ang pera kapag ikaw ay nagpapaalipin sa pera. Ano ibig sabihin nagpapaalipin? Yung pera yung nagpapatakbo sa buhay mo. Di ba? Wala kang ginawa kundi nasa isip mo, pera, 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 pera. Nakalimutan mo na ang Diyos. Kaya ang pera hindi masama. Kailangan ng tao yan para mabuhay. Pero kung nanasain mo na magkaroon lagi ng puro pera na lang at puro pera na lang, at una, lumalabag ka na doon sa gusto ng Diyos, lust of the flesh ka, nagiging kasalanan na yon. Kaya minsan hindi natin nakikita yung mga bagay na yun. Yun yung sinasabi ng Diyos, huwag mong mahalin yun. Di ba? Huwag natin yung mahalin yun. Yung mga bagay na yun. Uy, tanong kayo, bakit, di ba, minsan, bakit tayo na nagtatrabaho? Di ba? Bakit tayo nagtatrabaho? Nagtatrabaho tayo para saan? Sa pera. Di ba? Para sa pera, gusto natin yung mga bagay na yan. Kasi para meron tayo mga pangailangan. Kaya yung pera, hindi po masama yan. Nagiging masama dun sa taong gumagamit ng pera. Amen? Masyadong nag-aasa mo, masyadong nagnanasa na magkaroon ng maraming pera. Nakakalimutan na ng Diyos. At pangalawa, nakita nyo iba, nanunuhol, nagnanakaw sa kumpanya, gumagawa ng mga illegal. Ganun yung nangyayari. Diba? Kaya ngayon, nagiging masama. Ngayon, yun yung tinatawag natin na pita ng laman. Kasi ninanasa ng laman mo eh. Na gusto mo na maraming pagkain, gusto mo magandang bahay, gusto mo merong sasakyan, gagawa ka ng mga bagay para mabilis na makuha mo yon. Amen? Pangalawa, sunod pa rito, sabi rito, yung sex, masama o hindi? Diba? Kailan ba nagiging masama ang sex? Diba kasi, ang sex, sabi rito, ang sex, nagiging masama yan. Ba, kailan? Masama, kasi, ang sex, masama ba hindi? Tanong ko sa inyo. Hindi. Ba? Ano ba ang sabi ng Diyos? Sa Genesis 1:26, 1:27, nilikha niya ang tao ayon sa kanyang wangis, nilikha niya ang lalaki at babae, at sabi niya, magpakarami kayo. Amen. Paano ba magpapakarami ang tao? Si Eva at Adan? Mark, paano magpapakarami si Eva at Adan? Ha? Paano magpapakarami? Magtitinginan? Dadami na? Diba? Ano gagawin ni Eva at Adan? Ayaw ni, si tatay na lang. Tay, ano gagawin ni Eva at Adan? Ano? Magtatalik sila, magse-sex sila. Masama ba yung sex? Hindi. Sinabi ng Diyos, kailan nagiging masama ang sex? Nagiging masama ang sex kapag doon yung babae at lalaki na magjowa pa lang, hindi pa mag-asawa, nagse-sex na, doon nagiging masama.
Lust of the flesh ang tawag. Kasi ipinahihintulot lang ng Diyos ang pagtatalik doon sa mag-asawa. Amen? Ipinahihintulot lang. Nagiging masama ang sex. Kaya yung tingin ng tao, pag narinig nila yung word na sex, parang masama ka agad ang dating, no? Masama yan kapag ginawa yan, doon mga taong hindi pa mag-asawa. Pero kapag mag-asawa na, hindi na po. Kailan pa masama yan? Kapag ang lalaki at lalaki nag-sex at ang babae at babae nag-sex, nagiging masama. Kahit sabihin natin na kinasal sila. Bakit? Ang sabi lang, lalaki at babae. Nagiging homosexuality na, di ba? Doon nagiging masama ngayon ang sex. Ang tawag doon, lust of the flesh. Di ba? Sa palagay mo, totoong nagmamahalan yung parehong lalaki at lalaki? At yung babae at babae, parehong totoong nagmamahalan? Ate Crisanta? Sa palagay mo? Di ba? Babae at babae magmamahalan. Hindi naman yun ang sinabi ng Diyos, ah. Nung nilarawan niya ang Diyos ayon sa kanyang wangis, sabi niya, lumikha siya ng babae at lalaki. At yun yung gusto niya magpakarami. Dadami ba yung parehong lalaki at lalaki? Dadami ba? Hindi dadami yun. Yung babae at babae, dadami ba? Ate Nerissa? Hindi. Di ba? Kaya dito makita natin, doon papasok yung lust of the flesh. Di ba? Doon papasok yung lust of the flesh, nagiging masama yung di ba? Kasi kailangan ng tao yan, pagkain, tirahan, mga bagay din sa mundo, at yung sex, kaginhawaan, kailangan yan. Kasiyahan yan. Pero kapag yan, pag ginagawa mo yan, nagnanasa ka na lumalabag ka doon sa salita ng Diyos, doon yan nagiging kasalanan, yung mga bagay na yan. Amen? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Pangalawa, lust of the eye. Ang sabi dyan, of course, when we see something visually that incite covetousness, jealousy, or sexual lust. Amen. Sabi rito sa Tagalog, yung pita ng mata, nangyayari yan kapag nakikita natin ang isang bagay na visual na nagudyok ng kaimbutan, kasakiman, paninibugo, inggit o selos o sexual na pagdanasa. Amen? Yung lust of the eye, ibig sabihin yan, yung visual na nakikita natin. Di ba? At tapos nagnanasa tayo. Sabi niya, next slide. Sabi diyan, yung covetousness. Yan. Pag sinabing covetousness, ano po yan eh? Yung pag-iimbot o kasakiman. Di ba? Yung po tayo ay, yung gusto natin, di ba, na gusto, yung sobrang kasikami natin, di ba? Nakita nyo, iba, kahit na yung mga nagtitinda sa mga palengke, yung iba nagtataas ng presyo kahit na sobrang taas magpresyo. Di ba? Yung iba basta taas na lang ng taas ng presyo. Di ba? Magugulat ka, ang taas na ng presyo doon sa mga food chain, no? Sila talagang taas lang sila ng taas. Eh. Amen? Ang sugal, masama ba? Hindi. Ang sugal. Amen? Ang tawag sa sugal, alam nyo po, pag-iimbot yan eh. Sino po nagbibingo dati rito? Sino yung mga dating nagbibingo? Sige po, huwag kayong matakot. Hindi ko naman kayo kukondinahin. Diba? Tignan nyo pag nagbibingo kayo, di ba? Pag nagbibingo kayo, nagsusugal, di ba? Pag nagbibingo kayo, ano gusto mong mangyari, Nanay Cheryl, pag nagbibingo? Ha? Di ba? Gusto mo, di ba? Halimbawa, kalaban mo si Kuya Randy, si Nanay Gemma, sila Nerissa, pangalan mo, Zen? Ha? Ano ba pangalan mo? Si Angelica, di ba? Halimbawa, nagbibingo kayo, magkakalabang kayo, di ba? Gusto mo yung pera nila, mapunta lahat sa'yo. Pag-iimbot ang tawag ron. Di ba? Di ba? Lust of the eye. Di ba? Masama yun, nagiging masama na. Amen? Kaya yung makita natin, yun yung jealousy. Masama. Masama po yun, yung inggit. Di ba? Naiinggit ka, nakita mo, ang ganda naman ng sapatos niya. Bibili rin ako niyan, kala mo. Ganyan eh. Di ba? Kala mo, ikaw lang meron yan, ha? Diba? Ganun, di ba? Yung inggit or selo, diba, nakikita ng, di ba sabi nga, visual of the eyes, nakikita ng mata mo. Kasi nakikita mo, ay, ganda ng ano niya, nung relos niya. Kaya ko rin yan, bibili rin ako niyan. Diba yung kapitbahay mo, nakita mo, bumili ng bagong TV, sila Aling Pe, ha?
Kaya rin natin at titignan natin, mas maganda bibili natin dyan. Di ba? Nak, tignan mo nga kung ano yung brand nun. Tignan mo nga kung Android yun o Smart. Di ba? Bibili natin yung Sony. Tignan mo, ilang inches ba yan, Nak? Di ba? Bibili natin yung 60 inches, mas malaki dyan. Inggit, masama po yun. Yun yung sabi ng Diyos, huwag nating mamahalin. Di ba? Nakita mo yung kaklase mo, nakita mo yung ka-charge mo, ang gwapo, ang ganda. Gwapo naman yan. Kaya ko rin tapatan yan. Di ba? Kala mo, ikaw lang maganda, kaya ko rin yan. Di ba? Yung naiinggit ka, di ba? Dapat yung mas marunong siya sa'yo, mas magaling siya sa'yo. Di ba? Gusto mo, laging, ang tawag po doon, selos. Naiinggit ka. Envy. Ayaw ng Diyos yung mga bagay na yan. Huwag daw po nating mahalin yung mga bagay. Lust, sexual lust, di ba? Nabanggit na natin kanina. Di ba? Yung masamang pagdanasa. Na, di ba? Yung mata, ba? Yung mga lalaki. Di ba? Pag nakakita kayo ng mga babae, di ba? Yung mga natin, ang lilikot ng mata nyo. Di ba? Ang lilikot ng mga mata lalaki. Lalaki lang ba ganon? Yung mga babae rin yata, ganon eh. Lagi kasi yung laking lalaki na lang yung nakikita sa ganon eh. Yung mga hindi naman kasi tayo babae. Hindi natin nararamdaman, baka yung lalaki, yung mga babae, pag nakakita rin ng gwapo at nakakita maganda yung abs, maganda yung braso, wow! Yan yung gusto ko mapangasawa. Yan. Di ba? Eh pag gano'n, di ba, nag-iisa na ng masama, sexual lust na yun, kasalanan na yun. Di ba? Pag ikaw nag-scroll ka sa Facebook, nakadaan doon sa mga video ng mga sex, naku po, yan ang nagiging problema. Di ba? Namamanhid na, yung kamay natin, namamanhid na yung kamay natin, ayaw nang gumalaw. Di ba? Nag-scroll na kanya, biglang may, di ba, minsan biglang lumalabas eh. Nagaganya, biglang may lumabas na video, biglang nanigas yung kamay mo. Ayaw nang gumalaw. Nakita kasi ng mata mo eh. Di ba? Lust of the eye eh. Nagkaroon ka ngayon ng sexual lust, sexual na pagnanasa. Di ba? Kaya yung pornography, bad po yun. Ayaw ng Diyos na mahalin natin yung mga bagay na. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Amen? Panghuli, doon sa number 2 points natin, pride of life. Di ba? Pag sinabing pride of life, pagmamataas sa buhay. Amen? Sabi diyan, is the desire in every human being to be his or her own God. Yung bang tingin niya sa sarili ay nakikahigit siya sa lahat. Tingin niya sa sarili ay siya'y Diyos, siya'y magaling, wala nang tatalo sa kanya. Ang tawag po diyan, yung taong mayayabang. Di ba? Yung taong masyadong mapagmataas. Para bang wala nang makatatalo sa kanya. Amen? Next, sabi pa diyan, pride of life, anything that leads to arrogance, ostentation, pride in self, presumption, and boasting. Nung tinignan ko sa Tagalog yan, halos pagmamataas, pagmamalaki, pagyayabang, pagiging palalo eh. Kaya nga po yung pagiging mayabang, tanong nga mga katabi mo, mayabang ka ba? Yung pagiging mayabang, alam nyo, hindi po maganda yan. Ano yan eh? Di ba? Diba? Yung meron ka bang kaibigan, meron ka kakilala pag nagkwento na magadong eksaherado? Di ba? Amen. Makinig muna kayo. Di ba? Nakakita ka na ba ng kaibigan o kakilala mo pag nagkwento, grabe, parang super typhoon egay? Di ba? Wala yan sa lola ko. Yung lola ko, nakita mo, maraming. Di ba? Laging siya yung laging siya yung meron. Laging siya yung alam mo kami, marami kami, basta sabi niyan, maganda yung aming, yung sa bahay namin, may nabili kaming bagong maganda. Ay, mas maganda yung amin dyan. Gano'n lagi. Pag gano'n, diba, masyadong mayabang, diba? Masyadong eksaherado. Diba? Yung grade niya, 90 lang, sabihin, ay sa akin, 92 eh. Diba? Tinataas niya lagi. Kasi gusto niya, bakit? Yun yung mga mayayabang eh, di ba? Yun yung may mapagmataas sa buhay. Ayaw niya na merong nakakahigit sa kanya. Amen. May kakilala po ba kayong ganyan? Ha? Sana po, hindi po kayo yun. Amen? Hindi po kayo yung mga bagay na yan. Amen? Last, sa huli, it is refusal to admit you are wrong. Yung mga taong ayaw tumanggap ng pagkakamali.
Yun, pride of life, yung mapagmataas sa buhay yun. Ba? Mali na, pinapipilitan pa rin. Amen? Sa mag-asawa, madalas ganyan no? Nagtatalo yung mag-asawa, mali na, pinipilit pa rin Pinipilit pa rin ni Mrs. o pinipilit ni Mr. Diba? Yung pag nag-uusap po kayo, diba? Pag nag-uusap yung magkaibigan, yung magkakilala, mali na talagang pinipilit niya pa rin. Bakit? Ayaw niya mapagpatalo Ayaw niya magpatalo. Meron mga ganyan tao, ayaw magpatalo. Ayaw malampasan yung kanyang pride. Lalo na pinaninindigan niya yun na siya nagsalita. Ayaw niya. Ba't di ka magpakumbaba? May mawawala ba? Ang sabi ng Panginoon, ang nagpapakababa ay itinataos ng Diyos. Yung nagpapakataas, ibinababa ng Diyos yan. Pag alam mo mali ka, alam mo na hindi na tama, okay lang. Ba't magsasalita ka ba? Pipilitin mo pa na talagang babaloktutin mo talaga yung yung tama talagang babaloktutin mo pa para mapag-ano lang, maidepensa mo lang na ikaw ay matatalo ng kausap mo. Diba? Ang tawag po ron, pride of life. Last, sabi dyan, balik mo kuya. Balik mo ba, hindi pa tapos. Demanding you get your way, being know-it-all. Ayan. Sino po yung dyan, merong kaibigan na kakilalang bida-bida, yung alam niya lahat. Amen? Okay na po, nakapagtali na ako ng sapatos, tahimik na. Diba? Meron po kasing taong ganyan, yung napakagaling. Diba? Alam mo, nagkukwentuhan kayo, diba? Nag-uusap kayo, hindi naman siya kasali, diba? Pero sisingit siya, kahit hindi niya alam yung pinag-uusapan, alam ko yan, ganito rin kasi yan Diba? Ano niya Demanding you get your way, being know-it-all. Alam niya lahat. Walang bagay na hindi siya alam. Kala natin hindi masama yun. Masama yung pride of life mo, mapagmataas ka masyado. Diba? Hindi lahat ng bagay alam mo. Ang nakakaalam lang ng lahat ng bagay, ang Diyos. Ang Diyos kasi all-knowing. Diyos ka ba? Kapag may nakakausap ka na doon, tanong mo sa Kanya, Diyos ka ba? All-knowing ka ba? Lahat na lang ng pinag-uusapan natin, alam mo meron ka, diba? Ang tawag po doon yung mga bida-bida. Diba? Kasi ang all-knowing lang, ang Diyos lang. Diba? Amen? Kaya tawag po dyan, pride of life. Amen. Palakpakan natin ng Diyos. Darako po tayo sa panguli. Tandaan natin yung topic natin, bakit ayaw ng Diyos na mahalin natin ang mundo at yung mga bagay sa mundo? Una, para maipakita natin yung pagmamahal natin sa Diyos. Pangalawa, yung lahat ng bagay na sa mundo, hindi yan sa Diyos. Kaya ayaw niyang mahalin natin. At pangatlo, next, sabi rito, because it is God's will that we not love the things of the world. Kalooban ng Diyos na hindi natin gawin yung mga bagay, nakita niyo yung mga maling binabanggit ko, na hindi natin gawin yung lahat ng mga bagay na yan. Yun ang will of God. Amen? Basahin natin yung talata. Ang sabi po dyan sa talata, mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng mga bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Amen? Next. Sabi dyan, the way of this world are against God's will. Yung mga pamamaraan, pag-iisip, pag-uugali ng mundo, ay hindi po yan sa kalooban ng Diyos. Example. Diba? Example natin. Halimbawa, alam niyo po yung mga kabataan ngayon, karamihan lang. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero mas marami talaga pa rin. Diba? Karamihan sa mga kabataan, magaling yung mga estudyante lalo. Ang napakagaling magsinungaling sa mga magulang. Sabi, pa, meron po kaming groupings. Ayan. Di ba, hindi pala groupings yung pupuntahan. Mag-group pala at mag-staycation. Di ba? Kasi po, yung groupings namin, mabibigyan kami ng certificate. Di ba? Ibang certificate pala yung bibigay, birth certificate. Grabe, kasi laging nag-groupings. Linggo-linggo na lang nag-groupings. Di ba? Kung saan-saang hotel nakakapunta. Nag-staycation, naggrupo-grupo pala. Maraming gana, di ba? Yun yung way ng mga kabataan ngayon. Galing magsinungaling sa magulang. Meron po kaming project. Di ba, mga ganyan Tapos magtotoma lang pala. Yung pala yung project nila. Di ba? Natahimik yung mga kabataan. Totoo ba?
Ba't natahimik kayo? Diba ganun minsan? Kasi gusto natin na hindi mangyari yan. Hindi kalooban ng Diyos yung mga bagay na yan. Ang problema, ganyan yung nagiging way ng mga kabataan at ng mga tao ngayon sa mundo. Tandaan nyo, ibinukod tayo ng Diyos, hindi natin dapat ginagawa yung mga bagay na yan. Amen? Hindi natin dapat ginagawa. Ano pa? Alam naman natin, di ba? Alam nyo po, kapag dating doon sa sa paghahanap ng trabaho, yung iba, basta't may kita lang, okay na. Kahit tatamaan yung Sunday, kahit tatamaan yung paglilingkod sa Diyos, sinasacrifice natin. Kasi, alam niyo po, hindi natin way yun. Way ng mundo yun. Kasi sila, okay lang sila kahit di sila mag-church. Pero ikaw hindi. Sineperate ka ng Diyos. Kaya pag alam mo yung trabaho, tatama sa paglilingkod mo sa Diyos, huwag mo nang kunin. Sa palagay mo, kalooban ba ng Diyos na magkakatrabaho ka, hindi ka nakakadalo ng gawain? Diba? Bibigyan ka ng Diyos ng trabaho, tapos hindi ka makakapag-church. Ibang Diyos yung nagbigay ng trabaho sa'yo. Kasi inilalayo ka niya sa Diyos eh. Pero ang mundo, ganun sila mag-isip. Basta't may kita, okay lang, basta't may trabaho. Kahit na hindi makapag-church, kahit hindi makapaglingkod sa Diyos, mas maganda may pera. Amen? At alam naman natin, di ba? Yung mga, alam nyo, kilala naman natin, basta't mga taong gobyerno eh. Pag mga taong gobyerno, alam mo, okay lang sa kanila na wala silang pakialam kahit yung ipinapakain at binubuhay sa kanilang mga pamilya. Galing sa corruption, galing sa panunuhol. Di ba? Sino po merong kakilalang traffic enforcer dito? Di ba? Alam niyo, yung mga traffic enforcer, di ba, pag nahuli ka dyan, meron pang tatay rito, traffic enforcer. Di ba, pag nahuli, sino yung mga nagmumotor dito? Di ba? Pag nahuli ka ng traffic enforcer, ano po sinasabi ng mga traffic enforcer? Titikita na kita. Di ba? Ba't titikita mo na? Ba't sinasabi mo pa sa akin? Parang gusto mo lang na maglagay ako no? Ay, ba't titikita mo na? Ang dami pang tanong yan bago ka tikita niyan. Di ba? Kasi hinihintay ka niya lang maglagay. Hinihintay ka lang na maglagay. Kaya makita nyo, kapag yung tatay mo, inuulit ko, hindi lahat kapag yung tatay mo, nakita mo pag uwi ng bahay, maraming lukot-lukot na 100, 50, alam mo na kung saan galing yon. Amen? At alam nyo sa lugar namin, maraming mga kabataan na mga nagpupulis. Si Mark, alam ko yan. Alam nyo, bakit ka nagpulis? Tanong ko nga siya, bakit ka nagpulis? Magpupulis kasi si Kuya Okay. Hindi po ito show Well, kasi merong mga nagpupulis, alam nyo sa lugar namin nakikita ko, ibang mga nagpupulis, mga intern pa lang ang yayabang na. Di ba? Kaya ka nagpulis para magserbisyo, hindi para sa kapangyarihan. Kasi ibang mga pulis, pag naging pulis na, kala mo sila na yung Di ba? Kasi dapat ang pulis, pag nakakita tayo ng pulis, dapat matutuwa tayo. Kasi bakit? Di ba ang pulis ang magpoprotekta sa atin? Kaya mas mataas tayo sa kanila. Ang problema, natatakot tayo pag nakakita tayo ng pulis. Kasi nasanay tayo na ang pulis, iba ang ginagawa. Sa amin ganyan, mga kabataan sa amin, nagpupulis yung karamihan ng mga doon sa lugar namin. Pero pag nakita mo, intern pa lang, nagsisimula pa lang, saksakan ng yayabang. Diba? Kung makapag-motor yan, brum, 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 talaga. Pag tinamo, alam mo, yung mga intern, ang yayabang. Hindi pa pulis yun, Paano yan pag naging pulis na yan? Pag nakaharang-harang ka, ganun mga magsalita na. Hindi pa nagiging pulis yun. Paano na lang pag naging pulis yun? Dave, sana huwag kang ganun. Ay, si Dave, si Mark. Amen? Kaya dito makikita natin, yan yung way ng word Kaya siya pumasok sa yun dahil meron siyang gusto na hindi maganda. Amen? Kaya po yung makita natin, hindi kalooban ng Diyos yung mga bagay na. Next. Ayan. The standard of this world are against God's will. Di ba? Yung pamantayan ng Diyos, di ba? Ay yung pamantayan ng mundo ay hindi po ay labag po sa kalooban ng Diyos. Amen. Dito marami pong tatamaan pero sana po ay maging lagi ko nang binabanggit po ito kasi yung pamantayan ng mundo hindi yung kalooban ng Diyos Hindi yung kalooban ng Diyos, tandaan po natin.
Dapat kapag alam mong tinamaan ka, dapat mag-repent ka tayo sa Diyos, mag-confess tayo. Gawa tayo ng paraan para ito'y maging kalooban ng Panginoon. Amen? Unang-una, makita natin, okay lang sa magjowa na mag-sex kahit hindi pa mag-asawa. Di ba? Yun na nagiging standard ng mundo, di ba? Maraming mga magjowa ngayon, mga kabataan, okay lang sa kanila mag-sex. Wala silang pakialam. Di ba? Pero tandaan nyo mga kabataan, ng Salt and Light Church, binukod tayo ng Diyos. Kung ginagawa ng kaklase mo yon, kung ginagawa ng kapitbahay mo yon, kung ginagawa ng kamag-anak mo, huwag mong gagawin yon. Tandaan mo, ibinukod ka ng Diyos. Hindi ka taga rito. Ginagawa lang yon ng mga taga-sanlibutan. Na sila kahit mag-shota pa lang, pwede na silang mag-sex. Ang pwede lang mag-sex, ano sabi ko kanina? Mag-asawa. Very good yung mga kabataan sa likod. Di ba? Pag mag-asawa lang. Kaya kayo, kapag nagse-sex kayo, ang tawag po doon, fornication, pakikiapid. Sexual immorality. Nilabag mo na yung salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya makita natin, yan ang pamantayan Basta't mag-shota, okay lang. Di ba? Kasi madaling matakot yung mga babae. Diba? Talaga ba mahal mo ako? Humihiling lang ko, parang hindi mo talaga ako mahal Takot na kagad yung mga babae. Sige na nga, ikaw naman. Hindi ka binibiro lang kita. Wala na, sasama na. Di ba? Isa pa, mga kababayan, sino mga babae rito, taas yung kamay. Yan. Huwag kayong papayag kasi maraming mga kabataan ngayon yung standard ng word. Di ba? First time lang magkita, pumapayag kagad makipag-sex. One night stand, pumapayag kagad. Kayo rin mga lalaki, huwag niyo pong gagawin yan. Mundo, binukod tayo ng Diyos. Mga kababaihan, first time nyo lang na-meet, nagkita lang kayo sa labas, ng grupo-grupo nyo, niyaya ka lang mag-sex, pumayag ka kagad. Kasiyahan, lust of the flesh. Di ba? Paano? Yan na yung standard ng mundo, okay lang. Ang dami ko naririnig na ganyan. Lalo doon sa mga celebrity, naririnig natin ganyan, di ba? Kasi yun bakit? Pamantayan ng mundo yun Diba? Yun yung nagiging pamantayan ng mundo. Okay lang magsama kahit di kasal. Diba? Dapat hindi po ganun. Diba? Okay lang na mag-live-in, no? Sa atin, hindi pwede yung ganun. Kinakailangan, pag nag-asawa ka, siguraduhin mo lang na pakakasalan ka. Kaya kayo mga babae, doon sa mga nanliligaw sa inyo, tanong nyo sa kanya kung pakakasalan ka niyan. Kapag mag-asawa na kayo. Diba? Tatanungin, yun ang una mong tatanungin. Pag ako ba, pakakasalan mo ba ako? Kasi yung mga lalaki, ayaw niya ng responsibilidad Hindi naman lahat, pero marami. Di ba? Dapat pag nag-asawa kayo, magpapakasal kayo. Pastor, kasi walang pera Bakit pera? Kahit walang pera. Magpasad ba? Maghanda kayo ng hintayin nyo yung kasalang bayan. Katulad ni Jason. O kahit kayo magpakasal kayo sa West. Pastor, walang pambilang kahit bumili kayo ng 10 pastel, di ba? Isang ninong. Kain, basta't maikasala, okay na yan. Pera pa hindi naman mahalaga yung makakain. Ang mahalaga, maikakasal kayo. Ang problema, nagiging pamantayan ng mundo Nagli-live-in muna tayo, titignan natin, baka mamaya hindi talaga ito yung para sa akin. Sabihin ng lalaki, ganun yung babae, baka mamaya mag-aaway lang kami. Hindi muna kami magpapakasal. Nag-OJT kayo? Hindi ganyan. Di ba? Hindi po. Kinakailangan. Pag nag-asawa ka, automatic magpapakasal. Di ba? Kaya yan, pinaghahandaan po talaga yung pag-aasawa. Hindi yan minamadali. Pinaghahandaan ng gusto yan. Yung po, ang pamantayan ng mundo, hindi nila ginagawa yan. Tayo po, pinaghahandaan natin yan. Bago ka mag-asawa, siguraduhin mo muna, meron kang trabaho, meron kang ipapakain sa anak mo, sa asawa mo, meron kayong tirahan, meron kayong mahusay na trabaho. Para yung anak yun, mabubuhay ng maganda. Yung buhay mo nga mo, hindi na maganda, tapos ipapasa mo pa doon sa anak mo. Diba? Huwag mo nang ipasa. Mangarap ka na meron kang magandang buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Ang bisyo ay bahagi ng buhay.
Di ba? Parang ang standard ng mundo, yung bisyo, parang bahagi na ng buhay. Di ba? Pastor, pag-relax lang naman, pag-unwind. Bakit pwede bang, hindi ba pwedeng mag-relax, mag-unwind na walang mga bisyo? Di ba? Pwede naman natin gawin yan na bakit kinakailangan kasama pa yan. Pero yun yung standard ng mundo eh. Di ba? Wala eh. Ganun paano? Konting-konting inuman lang naman. Konting, okay, wala problema rin, pastor ha. Di ba? Sa kanya walang problema. Pero tayo, binukod tayo ng Diyos. Hindi po yun yung intinalaga para sa atin. Amen? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Pangangalunya. Amen. Ano ba ibig sabihin ng pangangalunya? Yung meron ka ng asawa, humahanap ka pa ng ibang asawa. Di ba? Standard ng mundo yun, ang dami pong ganyan. Di ba? Tignan nyo po yung ewan ko, di ba, ibang mga may anak rito, ibang mga magulang dito, yung magulang nyo, may asawang iba. Di ba? Yung iba, bakit ganon? Parang okay lang na magpalit, no? Pag nakapag-asawa, pag ayaw na, palit. Kaya nga ayaw siguro magpakasal ng iba. Pag nasawa doon sa asawa, papalit na ng iba. Di ba? Totoo ba yan? Nagiging standard ng mundo eh. Manood kayo ng Tulpo in Action, puro yan ang pinag-uusapan. Di ba? Yung isumbong mo kay Tulpo, puro yan ang pinag-uusapan, puro adultery. Puro pangangalonya. Bakit? Nagiging standard na eh. Na pag merong asawa, pag hindi na nagugustuhan, pag walang maayos na ibinibigay yung asawa, magpapalit na lang. Diba? Ganun na lang ba yung pag-aasawa? Yan yung sinasabi ng Diyos na wag nating mamahalin at wag nating gagawin. Bakit ibinukod tayo bakit hindi tayo taga rito? Kasi pag ginagawa mo yan, hindi ka makakarating doon sa destinasyon. Yung ginagawang binabahay ni Kristo para sa atin, hindi mo matitiran yun. Hanggang dito ka lang sa stopover, malamang ibang destinasyon yung pupuntahan po natin. Amen? Sige, palakpakan natin ng Diyos. Sa paghuli, sabi sa ating pagtatapos, sabi dyan sa James 4:4, mga mangangalunya, hindi ba nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Nakita nyo yung mga binabanggit ko na hindi magaganda? Kapag ginagawa mo yon, kinakaaway mo ang Diyos. Sabi dyan, kaya't sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan, kapag ginagawa mo raw, kapag nagiging kakaibiganin mo, yung mga binabanggit ko na hindi magaganda, sabi dyan, nagiging kaaway nyo yung Diyos. Gusto nyo bang maging kaaway nyo yung Diyos? Siyempre, pag kaaway mo ang Diyos, hindi ka kasama sa langit. Kasi iniibig mo yung sanlibutan eh. Kaya pala sabi ng Diyos, do not love the world and the world in this thing. Dito sa mundong ito, huwag daw nating mahalin. Kaya nga mga kapatid, next slide. Sabi yan, it's time to live different. Dapat panahon na para mamuhay tayo ng kakaiba. Diba? Ibahin na natin. Paglabas mo rito, ibahin mo na yung buhay mo, kapatid. Kung yung nakita mo na binanggit ko na tinamaan ka, magpasalamat ka. Bakit? Pinababanggit ng Diyos yan para magbago ka. Hindi yan pinababanggit ng Diyos para sa akin, para sa kung kanino lang. Dahil sinasabi doon, ipinakikita ng Diyos na mahal ka niya. Gusto ka niyang disiplinahin. Gusto ka niyang ituwid. Kaya it's time to live different. At sa ating huling talata, John 17:16-17, hindi sila taga-sanlibutan tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Inuulit natin, nag-stop over lang po tayo rito. Hindi po tayo taga rito. Amen? At sabi diyan, ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan, ang salita mong katotohanan. Kita nyo, isineparate tayo ng Diyos. Kaya huwag kang magtataka, bakit ginagawa nila ito, bakit ako hindi ko ginagawa? Dahil binukod ko ng Diyos. Magpakasalamat po kayo dahil pumapasok sa puso't isipin mo yan. Ang masakit yan, yung nakikita mo yung ginagaya mo. Yun ang magiging masakit. Kaya nga dito nakita natin, sineparate na tayo ng Diyos. Diba? Alam ng Diyos, di ba? Kaya nga yung susunod natin mga topic, di ba? Ano pa? You are chosen. Pinili ka ng Diyos. Yung isa pa, you are God's ambassador. Representante tayo ng Diyos dito sa lupa. Alam niyo ba ibig sabihin yung ambassador, di ba? Pag sinabing ambassador, bigyan ko lang konting idea, di ba? Pag ambassador ka sa Pilipinas sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, ikaw yung magre-represent lahat ng mga Pilipino doon. Yung ambassador ka sa Amerika. Kaya tayo dito, ambassador tayo ng Diyos dito. Tayo yung magre-representa kay Kristo dito sa lupa.
Tayo yung magiging salt and light. Di ba? Tayo yung magbibigay alat doon sa mga tao para ma-preserve sila. Amen? Kaya yun po yung tungkulin na yun. Kaya hindi mo dapat mahalin yung mga bagay sa mundo. At yung mga bagay at itong mundo. Amen? Sige, tayo po lahat ay tumayo. Amen? Purihin ang Panginoon. Sana po ay meron po tayong natutunan. At sana po ay maging ang ating mga puso ay bukas sa pagtanggap ng salita ng ating Panginoon. Amen? Tayo po ay manalangin. Hallelujah, Lord. Purihin kayo, Diyos, Lord. Marami pong salamat. Napakabuti niyo sa aming buhay. Bagamat, Lord, masakit, Panginoon, na ito'y tumagos sa aming puso, sa iyong mga anak na narito, Panginoon. I know, Lord, ito yung mensahe mo para sa bawat isa sa amin. At Lord, hindi yung para kami saktan, hindi para kami kondenahin do sa mga mali naming gawa. Lord, ito'y napakinggan namin dahil nais mo na ito na yung panahon para mamuhay kami ng kakaiba. Na huwag naming mahalin yung mga bagay sa mundong ito. Katulad ng lust of the flesh, lust of the eye, at pride of life. Tulungan mo, O Diyos, sa paglakad ang iyong mga anak para lahat ng aming napakinggan ay mai-apply namin sa buhay namin, Panginoon. Tulungan mo, Lord. Alam namin na hindi ganun kadali, Lord. Mabigat yung laban, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon. Lord, yung aming mga kapitbahay, kakilala, Lord, halos sa kapaligiran namin, Panginoon. Ganoon, Lord, yung ginagawa, Lord, yung gusto ng mundo. Pero alam ko, Diyos, kami pinili mo, kami yung representante mo, Panginoon, dito sa lupa, Panginoon, para magbigay liwanag at magbigay alat sa mundong ito. At Lord, bago kami lumabas ng panambahang ito, at Lord, yung mga nasa kanila rin mga tahanan, ng mga nanonood, Lord, pagpalain mo nawa kami, O Diyos, at ingatan, O Panginoon. Paliwanagin mo nawa po, Diyos, ang iyong mukha sa amin, O Diyos, at naway itaas mo po, Panginoon, ang iyong mukha sa amin. Bigyan mo po kami ng kapayapaan, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin ng Diyos. God bless po sa inyong lahat.